Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So, magandang gabi sa inyong lahat mga ka-Johnny. At sa mga newbies, sana po mag-subscribe po kayo. Libre lang po ito para makapagbigay po ako sa inyo ng mga advice kung kayo po ay naguguluhan at nahihirapan sa mga sitwasyon nyo about sa mga harassment at sa mga hindi nyo maintindihan about sa karapatan nyo dito sa mga online lending apps na ito, sa pang-aabuso nila. At sa mga loyal subscribers ko po, maraming salamat po sa inyo. At salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangilik dito sa ating channel. At sana po ay paabutin natin ng 4,000 subscriber po. Dati pangarap ko lang 1,000 subscriber basta meron akong 10,000 views everyday. Joke ko lang. Pero syempre hindi natin hindi pa natin agad-agad magagawa yun dahil nga maliit pa lang yung channel ko. Pero para sa akin is malaking bagay na po yung pagsuporta po ninyo at patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel. So like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa ko rito tungkol sa mga online lending app harassment at mga kung ano mga unfair debt collection practices na pwede ko maibigay na payo sa inyo kung paano nyo haharapin yung ganitong klase mga problema. Meron sana akong gagawin, isa-isahin ko sana sa inyo, bawat araw isang ola na may kaso, yung may mga cease and desist order, mga na-revoke, yun sana ang bibigyan ko review sa mga susunod na araw. Ito kasi medyo naawa lang ako dito sa isang nag-comment sa atin at umihingi ng payo dito sa ating channel, Medyo nabasa ko, medyo mahaba po talaga, kaya na pa pong umaga to. Ngayon ko lang po gagawin. Actually talagang iba yung gagawin ko ngayon. Doon nga sa mga ola na may mga cease and desist, tsaka revoke, tsaka yung mga may kaso sa Department of Justice. So ito, shoutout po Miss Chinita. Kasi di ko naman po makayo ma-replyan kanina dahil may trabaho po ako. Pero dito po sa video, abangan nyo po shoutout po kita Miss Chinita. Ulitin ko. Ito po yung tanong niya. Sir Johnny, paano po to? Sabi ng AMG and Collectius, magpe-prepare na daw sila na ocular visitation dito sa amin sa CDO. And magsasama daw sila ng mga barangay officials and kukontakin na daw nila lahat ng reference ko for assistance ko, Kapagod din palagi mag-explain. Ayaw talaga nila umintindi. Ano naman po ipangbabayad ko ngayon, walang-wala nga. Nagsabi ako by July, try ko po partial hanggang sa matapos, pero gusto nila bayad na ngayon. At parang imposible naman po na magsama sila ng barangay officials, illegal nga sila. At may proof din ako na noong November last year, kaya hindi ako nakapagbayad kasi kakasurgery lang ng PWD kong anak. Sa email lang po kami may contact kasi kapagod pa na itawag ng tawag. At yung pangalawang comment niya ay ito po. Nakikipag-coordinate nga kasi gusto ko bayaran, not now. But mga July pero hindi mapakiusapan kasi puro tuldok Pakita ko na sa inyo yung kanyang sinabi. Di ba? Nakikiusap naman po siya. Malinaw lang po yung sinabi niya doon sa mga third party collection parties na kung saan yung ewan ko kung ano po siya, kung baka OLP po ito yung may hawak sa kung ano man yung ola na utangan, baka OLP. Pero lilinawin ko lang po linawin ko po, hindi po sila illegal. SEC registered po sila. Meron po sila mga kaukulang dokumento nung third party ko nung ola na pinag-anuhan nila ng third party kasi may mga may mga rehistro yan sa SEC. Kung makikita natin, walang problema po ron. Ang problema lang po kasi is yung harassments. Wala naman po problema sa pagiging legalities nila, pero yung illegalities nga nung unfair debt collection practices na may mga pagbabanta, katulad po na sinabi ninyo na may ocular visitation, medyo nabubulol ako, sorry. May ocular visitation daw sila at magsasama daw sila ng barangay officials. Kasi nga bawal po sila sa barangay. At kukontakin na daw nila lahat ng reference ko for assistance ko, Lahat ng reference, ibig sabihin kahit hindi nyo po binigay na number, guguluhin po nila, tatawagan po nila para makahingi po ng bayad sa inyo dahil nga sa mga pagkakautang ninyo. Bawal po yun kasi kailangan kayo lang po ni loaner at kayo lang po kayo lang po na loaner at kayo lang po nung nagpautang ang mag-uusap tungkol dyan. Ngayon,
kung gusto po talaga nila magkaroon ng settlement ng legal, pwede po naman po sila mag-file ng case nga, na civil case, na collection of sum of money sa small claims court. Yun po ang payo ng mga doktor, ng mga abogado. Sorry, lilito-lito tuloy ako ngayon. Ng mga abogado na kung saan yun nga yung pinakamatibay at pinakamaasahan para magkaroon kayo na legal settlement na ipapasa sa korte. Yun nga, small claims court, kung magkano man yung utang ninyo, pag-uusapan nyo doon, at hindi na po kailangan ng mga, sabi nga ng mga attorney, dahil nga isang araw lang po yung pag-uusap na yan. Naintindihan niyo po ba? Kasi ito ang sinasabi ko sa inyo, nakikipag-usap naman po si loaner. Parang nakikisuyo nga na hindi nga niya kayang bayaran ngayon dahil nga meron siyang dahilan, at maaari naman yung patunayan siguro yun kung meron siyang ipapakita ng mga yung resibo sa ospital, yung mga nagastos niya at kung ano-ano. Kasi yun po yung tawag na good faith sa debt, yung nagamit yung pera dahil nga sa pangangailangan sa pamilya dahil may sakit at pinapagamot. Yun yung sinasabi ko sa inyo nung karaan na good faith at bad faith sa mga pautang. Ngayon, kung may mga ebidensya po kayong ganun, walang problema yan, pakita nyo sa korte yan na yun nga, kaya kayo nagigipit at hindi nga kayo nakakapagbayad agad-agad. Napakalinaw naman po nun, di ba? Kasi nga pagdating sa korte, pag napansin naman nila na sobrang taas ng interest, ay papatupad lang ng mga nasa judge yan na 6% per annum. Tapos, kung maaari nga, meron din sinabi si Attorney Shell Doc no, na kung magkano man yung utang mo, kahit gano'ng katagal na taon, kunwari 5,000, kahit gano'ng katagal, kahit 10 taon na yan, kung 5,000 ng utang mo, isama mo lahat ng penalties, interest, tsaka yung mga charge, is babalik lang po yan sa dalawang, kumbaga magiging doble lang po. Yung 5,000 mo, babayaran mo lang ng 10,000. Yun po yung sabi ni Attorney Shell Doc no, pwede raw po yun. Pero, kung bahala na dyan, easy, judge kung paano siya huhusga sa magiging usapan ninyo kung nararapat pa bang gamitin yon o hindi, lalo na kung meron na kayong mga naihulog, katulad ng meron na kayo naihulog sa kanila ng monthly, kunwari 5,000 ang utang ninyo, nakapag hulog na kayo ng 5 buwan ng 1,000, nakapag 5,000 na kayo, nakapagbigay, tapos mahigit pa or something ganun, malamang maaaring ibigay na lang is kaunting interest. Yun lang po yung sa akin ito yung point of view ko, maaaring ganun. Kung ibibigay natin sa korte, maaaring ganun magiging magiging judgment o yung tawagin yung hatol ng mga judge doon. Kasi nga, kung masyadong mataas nga ang interest, lalabas nga na exorbitant ito. Yung kumbaga, sobrang taas ng interest, sobrang taas ng patubo, tapos magbabanta pa na magsasama nga ng barangay officials and then kukontakin lahat ng reference, kasi once na kinontak po nila yung kahit hindi po ninyo ibinigay sa kanila yung number niya at kinuha lang naman sa contacts ninyo dito sa may phones ninyo, sa storage ninyo, is lalabas po na data privacy. Malaki po yung magiging hatol dyan, kasi nga yung third party collection tsaka yung mga OLA ay iisa lang naman po magiging kaso niya pag pareha silang nagkakaroon ng paglabag sa unfair debt collection practices. So yun mga kadyani lagi ko lilinawin sa inyo na hindi po lahat na sinasabi nila riyan ay nasa batas. Kasi nga, sa loob ng magdadalawang taon na po yata ako sa ganitong kalakaran, sinasabi naman po lagi rin ng mga pulis na hindi sila pwedeng ng mga pulis at mga nasa ahensya ng gobyerno, yung mga abogado, na hindi nga sila pwedeng humarap. Maliban na lang kung kayo gusto nyo harapin sila para magkaroon kayo ng legal settlement. O, katulad yan, hamunin nyo nga sa korte. Mas maganda nga yung ganun, kung iharapin nyo sa korte kaysa sa kung saan kayo mag-uusap. Kaya dahil nga meron po kayong anak na PWD na kaka-opera lang, maaari po yung pagbigyan at dinggin ng korte na magiging good faith po yung pagiging hindi nyo pagkakaroon ng pagbabayad sa kanila. Pero yun nga, yung sinabi nyo pong illegal sila, hindi po sila illegal. May mga sila. Registered po talaga yung mga yan. Ang problema nga lang talagang lumalabag lang sa unfair debt collection practices yung ginagawa nilang paniningil. Doon po sila sumasablay kadalasan. Kaya nga maraming complain Kaya nga siguro bukas simulan natin, isa-isahin natin mula sa pinaka panghuling na kasuhan na may cease and desist tsaka mga na-revoke, isa-isahin natin yung mga OLA na yun. Pag-usapan natin dito sa ating channel sa mga susunod na araw. So yun mga kadyani, ito po ang inyong lingkod, kadyani ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang OLA.